Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin na ang buhay parang libro na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung nakagawa tayo ng problema, syempre, pati yung solusyon, kayang-kaya. Tayo yung mamimili kung ano yung gusto nating storya. Nasa atin din kung gusto natin na ang ending malungkot o masaya. Alam mo, isa sa natutunan ko, people will always judge you no matter what you are, who you are, what you do, successful ka man o hindi. Wala na yatang nakakatakas sa sistema na ganun, no? So, what you need to do is do what makes you happy and don't care about anyone. Bigla ko lang na-realize na hindi sa lahat ng oras mahalaga tayo. Sakit. Ngayon alam ko na, mas naiintindihan ko na. Mas mahalaga yung tumahimik kaysa magpaliwanag. Mas okay na yung tumahimik kasi sa tuwing pinaglalaban mo yung sarili mo, ikaw parating mali. Alam niyo yung feeling na maluluwa ka na ng bigla. Tapos tuluyan ka ng mahiya. Tuwing maiisip mo yung sitwasyon ng buhay mo. Lalo na pag ikaw na mag-isa. Tapos magsasabay-sabay pa yung pagod, lungkot, at yung disappointment mo sa sarili mo. Hirap, no? Alam mo, minsan napapatanong ako sa sarili ko, bakit yung mga taong mapagbigay, mapagmahal, maunawain, bakit sila pa yung nakakatagpo ng mga taong mapang-abuso, mapanakit, manggagamit? Alam mo, totoo nga yung sabi nila, kung kanino mo daw naranasan yung totoong saya, dun mo rin mararanasan yung tunay na sakit. May mga tatay kayang kalimutan yung karangalan para sa pamilya. Napansin nyo? May mga tatay kahit nakakahiya yung trabaho gagawin para sa mga anak eh. Minsan, hindi alam ng pamilya, hindi alam ng mga anak yung trabaho pala ng kanilang mga tatay. Sobrang nakaka-degrade ng pagkatao. Pero ginagawa ng maraming tatay para sa kanilang mga anak. Maraming mga anak, hindi nila alam nakataya ang buhay ng kanilang mom, ng kanilang tatay para lang may mauwi. Pagdating ng oras, nakakain na ang kanyang mga anak. Para lang merong magastos pagdating ng mga oras na mag-aaral na yung kanyang mga anak. May maibaon, may pangkain sa school, may pangbayad sa school. At may mga tatay, hindi sinasabi sa pamilya, sobrang hirap na, pero kinakaya pa rin para sa kanyang pamilya. Sometimes, hindi natin nakikita na mga bilang anak, ganun pala kahirap, pinagdaraanan ng isang ama. Pagkakataon, yes, na hindi na payayakap, tatanggi ng payakap sa inyo ang inyong mga anak. Kesyo may asawa na, binata na, dalaga na. Pero sinisigurado ko po sa inyo, dumating man yung pagkakataon yun, kung ngayon pa lang nagagawa nyo na kahit paminsan-minsan yun, dumating man yung pagkakataon na hindi na sila payakap, darating at darating din naman yung pagkakataon na mamimiss nila ang inyong yakap. Lalong-lalo na kapag nagkaproblema na yan sa buhay, sa asawa nila, sa anak nila, mamimiss nila ang yakap ng kanyang mga magulang, maging ng kanyang ama. Because we will never outgrow our need for a father's love. Pwedeng sabihin mo at maintindihan din naman ng ibang tao na hindi ka ganong tipo, hindi ka expressive, hindi ka show, hindi ka thoughtful. Pero please, sana maintindihan mo, tatay, na lahat ng tao kailangan ito. Kaya kahit parang napapansin mo, ayaw ng anak, sabi lang niya yun. Gusto rin niya yun. Kailangan din niya yun. At kahit sabihin ng isip mo, hoy, macho ka, bakit gaganyan ka? Bakit maglalamping ka sa anak mo? Tuloy mo. Sinisigurado ko sa'yo, you'll feel, ay, gusto ko rin pala. Kailangan ko rin pala.
Besides, darating ang pagkakataon na hindi ka na makayayakap. Kahit gusto mo kasi may sakit ka na. Pag dumating yung pagkakataon ngayon, kung nasimulan mo na ang pag-invest ng pag-iyakap kahit paminsan-minsan lamang ngayon sa iyong mga anak, siya naman ang magkukumahog. Kahit nasa saan yan, uuwi at uuwi yan para ikaw ay mayakap. Pag hindi ka na makayakap. And when that happens, mas mafe-feel mo ang yaman mo. Kasi ang kayamanan ng ama ay kapag niyayakap pa rin siya ng mga anak niya, kahit wala na siyang maibibigay sa kanila.